Magandang umaga! Kasama namin ngayon si Sir Alexis para sa isang panayam. Unang tanong, bakit niyo po napili sa CDBS magtrabaho, sir? Unang dahilan ay dahil malapit dito sa aking tinitirhan. Dahil ang pamilya ko ay dito lang din sa Santa Rosa nakatira. At pangalawang dahilan ay dahil ang CDBS ay isang Catholic school. At gusto kong maranasan kung papaano magturo sa isang Catholic school. Sige po, sir. Pangalawang tanong, ang kurso niyo po bang napili ay konektado sa inyong trabaho ngayon? Oo naman, dahil ang kursong kinuha ko nung ako'y nasa college ay BS Mathematics and Science Teaching. So parang ang pwede kong turuan ay science pati mathematics. Ikatlong tanong, sa kasalukuyan po ba ay masaya kayo sa inyong trabaho? Ano po ang nagpapasaya sa inyo kaugnay nito? Masasabi ko naman ngayon na masaya naman ako sa aking ginagawa at maraming dahilan kung bakit ako masaya. Unang-una ay syempre yung mga estudyanteng tinuturuan ko na kahit na minsan ay makukulit sila ay ayun, nagbibigay din sila ng kasiyahan. Ilang taon na po ba kayo dito nagtuturo? Dito sa Caritas ay pangatlong taon ko na nagtuturo. Nakapagturo na po ba kayo sa ibang paaralan maliban sa CDBS? Oo. Kaso, ang tinuruan ko nun ay elementary students. And then, mathematics and computer yung tinuro. Masasabi niyo po bang sapat na sa pamilya ang kita ng isang guro sa kasalukuyang panahon? Kung ang pagbabasehan ay kung single kasi ay sapat naman yung kinikita ko sa pagtuturo ko para matustusan lahat ng mga pangangailangan ko. Pero kung ang isang guro ay may pamilya na at may pinapaaral ng mga anak, parang sa tingin ko ay hindi sapat ang sweldong kanilang kinikita. Ano po ang may papayo ninyo sa mga mag-aaral na nais maging guro? Ang una kong maipapayo ay ang pagiging guro ang isa sa pinakamahirap na trabaho dahil bukod sa ginagabayan mo ang mga bata sa kanilang pag-aaral ay maraming sakripisyo na kailangan ibigay. Tulad na lang yung oras na kahit na nasa bahay ka na ay kailangan mo pang gawin yung mga dapat gawin sa pagtuturo. Ano po ang masasabi ninyo sa kasalukuyang sistema ng edukasyon sa Pilipinas? Dahil meron na tayong bagong curriculum na yung tinatawag na K-12, sa tingin ko naman ay makakadagdag yon para mas ma-improve yung kalidad ng edukasyon dito sa Pilipinas. Pero, ang aking may papayo ay sana ay matutukan pa rin yung mga pangunahing problema sa edukasyon tulad ng kakulangan sa silid-aralan, pati sa mga libro at sa mga gamit ng mga bata. Sino po kayo sa harap ng inyong pamilya, kaibigan? Kung ang pagbabasehan ay ang aking pamilya, dahil ako ang bunso sa aming magkakapatid ay para mako-consider ko na ako yung pinaka-baby. So parang ako yung ayun nga, pinaka-bata. Tapos sa kaibigan naman ay masayahin. Tapos ayun na laging nandyan para tumulong sa mga kaibigan. Uli pong tanong, ano po ang masasabi ninyo sa mga mag-aaral ng ika-4 na antas na magtatapos at aalis na sa CDBS? Dahil na-handle ko naman sila last year, syempre sobra kong na-enjoy yung pagtuturo ko sa kanila. Kasi unang-unang sa lahat, karabihan naman sa kanila ay matatalino at magagaling sa subject ko. Tapos pangalawa ay andun yung kakulitan na talaga hindi mawawala sa batch nila. Yung tipong kapag nagkaklase, masaya kasi nagkakaroon ng mga kulitan nga at kasiyahan. Tapos, yung may papayo ko ay
Sana lahat ng mga na-experience nila during their high school years ay madala nila sa college at may apply nila. Tapos wag nilang kakalimutan kung saan sila nanggaling, which is yung Caritas Don Bosco School. Sige po, sir. Maraming salamat po sa inyong pakikisama sa aming panayam ngayon. At yun lamang po. Salamat.